Kaway-kaway sa ating mga ka-farmers, magandang araw sa inyong lahat. Isa na naman inspiring video yung ating ipapasilip sa inyo. Alam ko marami tayong mga ka-farmers na gusto nang bumalik sa kanilang mga probinsya para magsimula sa kanilang farming business. Shoutout nga pala sa ating mga viewers, especially sa ating mga OFW na gusto nang umuwi sa Pilipinas para magkaroon ng for good business. I-share ko lang sa inyo na ang pag-aalaga ng pato or bibi ay pwede nating pasukin na negosyo. Ang kagandahan kasi sa pag-aalaga ng pato, kahit hindi po tayo mag-vaccine, ay ayos lang. Hindi katulad sa ating mga alagang manok na pag hindi tayo nag-vaccine, napakadelikado po. Pwedeng mamatay lahat ng ating mga alagang manok pag hindi tayo mag-apply ng vaccine. Pero ibahin nyo, yung ating mga alagang pato or bibi, sila po ay napakataas o napakatibay ng kanilang resistensya pagdating sa mga sakit. Hindi sila basta-basta nagkakaroon ng sakit. Sa pag-aalaga ng bibi mga ka-farmers, marami din ang pwede nating pagkakitaan dito. At isa pa sa kagandahan sa pag-aalaga ng bibi ay pwede ito natin alagaan sa pagpapatuka ng mga organic na makukuha sa atin backyard farm. Kung meron kayong budget, mas mainam na magbigay tayo ng commercial feeds para manatiling mataba at malulusog yung ating mga alaga. Tulad ng inyong nakita, kumakain din sila ng mga forage, kung ano-anong mga damo na pwede nating ma-harvest sa ating backyard. Pwede nating lutuin at pwede rin natin ibigay ng raw. Sa mga magtatanong naman kung paano tayo kikita sa pag-aalaga ng bibi, napakasimple lang mga ka-farmers. Pinakauna sa lahat, ang pagbibenta ng fresh egg. Pwede pang araw-araw na gamit, panggawa ng mga delicacies. Maganda ito sa ating mga gumagawa ng leche plan dahil mas malaki ang egg yolk ng mga itlog ng bibi. Pangalawa mga ka-farmers, pwede ka rin magbenta ng mga sisiw. At kung walang bibili sa ating mga sisiw mga ka-farmers, relax lang kayo. Hindi po yan masasayang dahil ang ating mga alagang bibi, 2 months lang ay pwede nang katayin. Napakabilis ng pera dito mga ka-farmers. Para ka lang nagtrabaho sa ibang bansa na minsan dili yung sahod. 1 buwan, 2 buwan, minsan pa nga 3 buwan. Yung iba nga halos hindi pinapasahod. Merong ganyan pangyayari pagdating sa ibang bansa. Yung mga nakaka-relate lang nito, yung may mga experience sa ibang bansa, lalo na sa Middle East. Pero ibahin nyo sa pag-aalaga ng pato dahil pagdating ng 2 buwan, sureball na ang pera dito mga ka-farmers. Para sa mga ka-farmers natin na magtatanong kung paano ba ang market o diskarte natin sa pagbebenta, napakasimple lang mga ka-farmers. Pwede tayo mag-post sa Facebook, sa TikTok at iba pang mga platform na online market. At hindi lang yan mga ka-farmers, pwede tayong umikot sa ating mga lugar kung saan yung may mga turo-turo, restaurant na pwede natin mapagbintahan. Kumuha tayo ng contract, mag-supply tayo sa kanila ng dressed Peking duck. At tayo mismo mga ka-farmers, pwede natin gawin fried Peking duck. At syempre, mas mahal na presyo at mas malaki na yung kikitain natin. At napakasarap din ito gawing kaldereta mga ka-farmers. Sa unang subok mga ka-farmers, medyo mahina ang bintahan. Pero pagdating ng ilang buwan, 5 months, 1 year, kukulangin ka ng supply mga ka-farmers. Kaya kung takot kang pasukin ang farming business dahil hindi ka pa marunong, aba mga ka-farmers, ang pag-aalaga ng bibi ay hindi po masilan at hindi po mahirap alagaan. Sa mga magtatanong naman, nagdi-deworming ba tayo? Siyempre mga ka-farmers, bago dumating yung pangingitlog ng ating mga pato or bibi, kailangan magdi-deworming po tayo. Para pagdating yung mga panahon na mangingitlog na sila, hindi sila maiistorbo sa kanilang pangingitlog. At para naman sa ratio sa ating mga alagang bibi mga ka-farmers, 7 na babae, 1 lalaki para masigurado natin ang mga fertile egg na itlog na ating na-harvest. Para pag in-incubate natin ang mga itlog ng ating mga bibi, siguradong magiging sisiw. Ang ganitong hanap buhay mga ka-farmers, hindi ko rin masasabi na madali. Medyo mahirap po sa umpisa, pero pag araw-araw natin ginagawa, nagiging magaling tayo. At sa bawat pagkakamali natin dito sa ating munting backyard farm sa pag-aalaga ng bibi, doon tayo nagkakaroon ng idea para sa susunod, mas lalo pa natin ma-improve at maiwasan ang mga hindi dapat gawin. Sa mga nangangarap bumalik sa probinsya upang magkaroon ng munting negosyo sa farming business, sasabihin ko sa inyo ang totoo, medyo mahirap. Minsan walang ulam, walang pera, walang ligo, at walang panahon mag-ayos sa sarili dahil maraming ginagawa. Pero minsan naman pag nakakatsamba tayo, medyo makapal ang bulsa, masarap ang ulam, at higit sa lahat,
Kasama ko lagi ang aking mga mahal sa buhay dito sa probinsya. Marami nagsasabi walang pera sa probinsya. Pero yung mga nagsasabi ng ganyan, sila yung mga walang idea kung paano kumita dito sa probinsya. Pero masasabi ko lang ka-farmers, hanggang hindi ka pa nakakaalis sa probinsya, katulad na lang ng umalis ka sa ibang bansa. Sa ibang bansa kasi, doon na mamamature ang iyong isipan, doon mo na mabubuo ang inyong mga pangarap at magkakaroon ka na ng idea na sa probinsya pala, mas masarap mabuhay doon basta't madiskarte ka lang. At higit sa lahat, mas masarap manirahan sa ating mga probinsya. Alam ko mga ka-farmers, marami yung nasa city, mga OFW na nangangarap bumalik na sa ating mga probinsya para makapagsimula sa farming business. Pero lagi niyong tatandaan, 100% na ba kayo sa inyong desisyon? Kasi kung babalik kayo sa mga probinsya, kailangan meron tayong sapat na pera para sa ating araw-araw na expenses. At ilang buwan na gugugulin hanggang nakumita tayong sa ating farming business na itatayo. Para sa mga kapwa ko taga-probinsya, isa ito sa mga nakakamiss mga ka-farmers. Nag-camping kami sa gabing ito. Nang huli ng dalag, nang huli ng talangka. Pero ang tawag dito sa amin yan ay kagang. Kadalasan ito namin ginagataan yung kagang na ito mga ka-farmers. Pero iba yung pagluluto natin ngayon. Dahil papakuloan lang natin ng maliit na tubig, lalagyan ng itlog maalat mga ka-farmers. Yung brown egg na ginawa nating itlog maalat, yun ang ibibigay natin dyan para mas lalong magkaroon ng lasa. At syempre, hindi na tayo maglalagay ng asin. At pag malapit ng maloto, patalunan ng oyster sauce. Ay naku po, inang napakasarap. Pero bago natin ito nahuli mga ka-farmers, maraming mga pagsubok ang pinagdaanan. Kaya ganoon na lang kasarap yung ating putahe ngayon. At ilang minuto na lang mga ka-farmers, malapit ng maloto ang ating kagang. Ayan na yung resulta. Kasunod naman nito ay magigisa tayo ng bawang. Pero walang sabaw mga ka-farmers. Ito po yung ipagpapartner natin. Hinulog na yung ating talbos. At luto na rin yung ating pinarilya na haluan mga ka-farmers. Timing, medyo kumakalam na yung aming mga tiyan. Napakasarap at nakakamiss ang mga ganitong mga sitwasyon, ganitong mga moments dito sa ating probinsya. At syempre, bago tayo mag-umpisa, kailangan hindi mawawala yung ating bahalina. Sarap ng kainan. Enjoy si tatay, pati na rin si misis. Kakain na rin ako mga ka-farmers. At may iba akong mga ka-farmers sa mga naghahanap ng farm light na maganda. Ito yung ating ginagamit. Napakaliwanag. At sensor ito mga ka-farmers. Pag dumadaan yung tao ay pwedeng lumiwanag, pwedeng mag-on, pwedeng mag-off. Ilalagay ko na lang sa description box kung saan kayo pwedeng maka-order nito. So paano mga ka-farmers? Hanggang dito na lang. Para sa mga bago pa lang na padaan sa ating YouTube channel, siyempre wag niyong kalimutan mag-subscribe para sa iba pang mga video na ating ilalabas. Maraming salamat and God bless mga ka-farmers.